To deliver us the Word of God, let us welcome our beloved Extension 2 Pastor, Pastora Helen Lundang. Praise God, hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na po sa mga magigiting nating katatayan. Itaas nga ho ang kamay ng mga tatay, ang nagagandahang lalaki ng mga tatay. Congratulations sa inyo. Hindi lang po Mother's Day ang binigyan ng araw, pati po kayo. Okay, ngayong umaga tayo po ay kagaya ng panalangin, Panginoon, ng iyong abang lingkod, ay ako'y personal ding lumalapit sa iyo na samahan mo po kami, samahan mo po ako sa pagpapahayag ng iyong salita. Hayaan mo na ang iyong salita ay maipahayag ko ng may linaw, may pag-ibig, may karunungan, may katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ibinababa ko ang aking sarili sa pinakamababang kalagayan nang sa gayon ikaw ang maitaas, Panginoon. Let your name be glorified in my life. Let your name be glorified in this place, O God. We thank you, Lord, even Lord sa FB Live, patuloy mo rin silang abutin ng iyong pagpapala ng biyayang langit, O Diyos. Salamat po sa iyo ang papuri at ang karangalan, kaluwalhatian sa tanging pangalan po na iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Minsan pa. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Tama ho ba? Ngayong buwan na ito ay ang ating tema ay revival, a call to imitate Christ. Purihin nga ang Panginoon sapagkat malabo naman at malayo nating masundan o magaya ang ating Panginoon kung wala naman ang salita ng Diyos. Amen ho ba? Kaya ngayon, ang ating tatalakayin or ang ating topic is in God's guidance or sa Tagalog ay sa patnubay ng Diyos. Ngayon po in God's guidance ay dito po sa Psalms 1 chapter 1 to 6 ay babasahin lamang po natin. Ang sabi ho rito, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at ang araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng sapa at namumunga sa takdang panahon. At hindi nalalanta ang mga dahon, magtatagumpay siya sa lahat, anuman ang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang mga taong masama. Sila ay parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at hihiwalay sa mga matutuwid. Verse 6, sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matutuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapamahakan. Dito tayo magko-concentrate sa verse 3. Ang katulad niya isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon, magtatagumpay siya sa anuman ang kanyang ginagawa. Gusto ko lamang pong magpakita ng isang larawan. Isang puno, ang puno pong ito ay nasa gitna po siya ng ilog. Nung umuwi po ako sa probinsya, iyan po yung resort ng aking pinsan. Ang puno pong iyan at ang tubig pong iyan ay nanggagaling sa sariwang falls or talon. Iyan ay sariwa, iyan ay malinis na tubig, iyan ay galing sa ilog. So yung puno na yan, pag nakita mo sa personal yan, wala kang makikitang tuyo na dahon. Wala ka ring makikitang kulay dilaw na dahon. Ang mga dahon na yan, kung ano ang nakikita nyo sa larawan, iyan siya sa personal. At sa ngayon, nung kinunan po iyan, ay maraming bunga. Iyan ay puno ng santol. Habang ako ay nahandoon at nagsiswimming kami, doon sa lugar ng aking sa Aboyo, Leyte, kaya iyan po nung ako'y nahandoon, nasa sulok ako niyan, nakita ko po yung punong iyan. Bata pa lang kami, ilog na ho yan.
Kaya lang, nung ang aking pinsan ay pinagpala, dinevelop niya yan bilang isang resort. Castañas Resort. So, nung dinevelop niya iyan, nung kami ay mga bata pa, nasa ilog na talaga siya. Nung umuwi kami nitong uwi, sabi ko, hala, ito pa rin ba yung santol? Ito pa rin ba yung santol? Habang tinititigan ko ang santol na iyan, habang tinititigan ko ang puno na iyan, may naglaro sa aking isipan na gumawa ng outline. Kaya ako'y nakagawa ng outline, ako'y nakagawa na hindi ko alam kung kailan ko gagamitin, basta sa isip ko lang, inipon ko lang yon. Nung ako'y mapunta na sa room ng aking pinsan na doon kami dinala, inilagay ko siya sa aking cellphone ng 3 points lang. Pero wala pa akong kumbaga wala pang body, skeleton pa lang siya. Pero habang siya aking binubulay, ay katulad ng sinabi rito na ang katulad niya, ang tinutukoy dito ay Kristiyano. Magandang umaga po sa mga sumusubaybay sa FB Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ang tinutukoy rito na ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon, magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ang tinutukoy po dito ay Kristiyano. Ikaw yon, sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. At naalala ko rin ang paalala ng Diyos kay Joshua, na ito'y palasak na sa atin, na lagi nating binabasa, lagi nating inaalala. Ang sinabi niya sa Joshua chapter 1, verse 8 to 9, na Joshua, magtatagumpay ka, meditate my word day and night. Bulayin mo ang aking salita araw at gabi. Kumusta na po ang ating mga devotion? Kumusta na po ang ating mga Bible reading? Kumusta na po ang ating mga quiet time? Huwag mo sabihin na ikaw ay Kristiyano pero hindi ka naman nagbubuklat ng Biblia at hindi ka naman naglalaan ng tanging oras para makipag-usap sa Diyos. Ikaw ay umaasa lamang kung anong napapakinggan mo dito. Ikaw ay umaasa lamang sa kung ano ang inyong grupo na nananalangin, pero wala kang personal na pakikipag-usap sa harapan ng Diyos. There is wrong sa buhay Kristiyano natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, this is God wants for us to choose the right way in God's guidance. Ito pong Book of Psalms, chapter 1, ito book ay Book of Wisdom. Bakit Book of Wisdom? Dahil mula pa lamang sa verse 1 up to 6, pinapipili na niya ang makababasa nito. Pinapipili niya na huwag kang sasama sa grupo na ang pinag-uusapan ay puro walang kwenta. Kung ang mga kasama mo ay puro rebelde ang isip, ang kasama mo ay puro chismis ang laman, ang kasama mo ay puro pamimintas, samantalang Kristiyano ka, pinapipili ka. Dalawa lang naman ang pagpipilian natin, tama o mali. Kaya sa pagpili mo, dapat mayroon tayong wisdom. Ayon po sa aking na search, ang Book of Psalms, chapter 1, ito daw po ay nasulat ni Haring David. Nung panahon na si Haring David ay punong-puno ng pighati, punong-puno ng pagdaramdam, punong-puno ng kapigatian sa kanyang puso, pagkat ito daw ang panahon na kung saan nagre-rebelde ang kanyang anak na si Absalom. Kaya yung damdamin ni King David ay ibinangga niya doon sa kalikasan na kanyang nakikita. Nakita niya isang puno na nakatanim sa tabi ng sapa, na sa kanyang pagkakatitig sa puno, na kahit anong mangyari, ang punong ito'y mamumunga sa takdang panahon, sa bawat panahon, pagkat lagi na siyang nakadikit sa ilog o sa tubig. Ganon din ang buhay po natin. Kapag tamang tao ang ating sinasamahan, hinding-hindi ka maliligaw. Amen ho ba? Amen ho ba? Kaya sabi rito na isulat niya ito na sa panahong nagpipigati siya.
Kaya yung gabay, sa gabay ng ating Panginoon, ano man ang ating mga pinagdadaanan, kung ano ang buhay mo ngayon, iyon ay ang desisyon mo kahapon. Nagdesisyon ka kahapon na ayusin ang buhay mo, kaya maayos ang buhay mo ngayon. Nagdesisyon ka kahapon na tanggapin mo si Kristo sa iyong puso at pangunahin mo siya sa iyong puso, sa lahat ng iyong ginagawa, siya ang iyong sinusunod. Kaya naman kapatid, maayos ang isip at buhay mo ngayon. Pero kung ano man ang desisyon mo ngayon, gusto mong sirain ang buhay mo, gusto mong samahan ang mga taong mas lumiligaya ka, pero mali naman ang dinadaanan, bukas makalawa, sira ang buhay mo. Amen ho ba? Sabi nga ng aking apo, nung pumunta sa patay, ang aking apo yung nagsasayaw dyan na 3 years old. Sabi niya, Mama, sino ba patay? Sabi nung ina, tatay nga ni Ninang Lucy, ang kulit-kulit. Sabi nung ina nung huling tanong, buhayin mo kaya? Sabi ng aking apo, wala na tayong magagawa dyan. Tama nga naman, patay na, wala nang magagawa. Kapag sinira mo na ang buhay mo dahil sa mga maling desisyon at mga maling tao na yung sinamahan, wala na kaming magagawa at wala ka nang magagawa kundi sumamo ka na lang sa ating Panginoon. Amen ho ba? Pagkat sa buhay na ito, napakahalaga na kaya nga sa mga ama ng tahanan, congratulations po sa inyo. Kung kayo'y nakapagpalaki ng mga matitinong anak, taas nga uli kamay ng mga ama. Congratulations po sa inyo. Pero kung sa kabila ng lahat, ginawa nyo ang lahat ng bagay, gumanda lamang ang pamilya, subalit may naligaw kayong anak, ipagpasalamat nyo pa rin sa Diyos. Kung ang buhay natin ngayon ay punong-puno ng kaguluhan, kaya nga nainggit ako sa inyo Lumaki ako ng walang tatay. Hindi ko naranasan paano yakapin ng tatay. Hindi ko naranasan na i-encourage ako ng tatay ko. Kaya yung mga anak na buhay pang inyong tatay, please lang, mahalin ninyong yung mga ama. Mga tatay, i-guide nyo ng tama ang inyong mga anak. Sa halip na sigaw ang igaganti nyo, minsan yakap ang gagawin nyo. Sa kanilang pagkakamali, sa halip na sisihin nyo, mga tatay, hindi masama, yakapin ninyo ang iyong mga anak. Dahil ang mga anak nangangailangan din ng inyong kalinga. Ang tunay na ama na nagmamahal sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya sa buhay pang ito, napakarami nating iaayos sa buhay. Kung gusto mong maging tama ang buhay mo, wala kang ibang susundan kundi ang larawan at ang halimbawa ng ating Panginoon. Katulad ng punong iyan na nakatanim sa batisan, tinitiyak ko sa inyo, bata pa lang ako, 3 taon pa lang ako, pumupunta na kami sa bundok na yan. 54 anyos na ako ngayon. Na-develop na ang lugar pero puno pa rin siya. Amen o ba? Kaya sa mga kabisayaan, maupay nga aga haiyong atanan. Sa mga kabisayaan, kadto kamo Castañas Resort, maupay ang tubig dida. Napakagandang pagmasdan, lalo na ng Panginoon, na ang kanya mga nilikha, lalo na tayo ng mga Kristiyano, na namumuhay tayo ng payapa. Masarap mabuhay ng walang kagalit, masarap mabuhay ng walang kinaiinisan, masarap mabuhay at matulog ng payapa isip. Kaya lang hindi naman lahat nangyayari sa iyo sa tao Dahil may mga desisyon kang ginawa na nabulid ka sa kaguluhan. Kaya yung in guidance of God o sa patnubay ng ating Panginoon, may 3 bagay lamang po ang akong iiwan. Ang number 1 po ay, your storm is over. Matatapusan mo rin ang mga bagyong iyong nakasuotan. Ang sabi ho rito, matatapos din ang mga bagyong iyong nakasuotan, iyong napasukan. Alam niyo, may mga problema naman tayo sa buhay na hindi mo ikinagugulat
Kasi alam mo nang iyon ang magiging resulta ng desisyon mo. Tama po ba? Alam mong iyon ang magiging resulta. Pero kung ang bagyo ng buhay mo ngayon ay talaga naman number 3 or number 1, napakahirap pahintuin ang bagyong iyan. Pero kung tayo'y sumusunod sa gabay ng ating Panginoon, maniwala ho kayo, aayos at aayos ang buhay. Wala naman yata tao dito na walang problema. Mayroon ho ba? Pakitaas nga ho ng kamay yung mga taong walang problema. Pakilabas nyo lang ho siya dahil hindi kanya to. Dahil lahat may problema. Tama ho ba? Lahat may sitwasyon na hindi maganda. Lahat may mga pinagdadaanan. Dahil lahat nagkakamali ng desisyon. Lahat pumapalpak, kaya yung kapalpakan ng yung kapwa, huwag mo sabihin na, palpak yan. Hindi, palpak ka rin naman. Sabi mo sa kapwa mo, palpak ka rin naman. Di ba, pumapalpak tayo. Kahit gaano kaganda at pagbutihin natin ang ating buhay, kahit aralin mong maigi, parang handaan lang yan. Ang handaan, kahit gaano kaganda paghandaan mo, maniwala ka, yung mga dumalo, may pintas pa rin. Sana nga, hindi mo na lang inimbita kasi nung kumain, di naman masarap yung leche flan. Ba't ganun ang gulo-gulo ng kainan? Yung embutido, puro harina. Yung minudo, ang tigas-tigas pa. Inimbita ka na nga lang kumain ka nga lang, wala ka namang ginastos, namintas ka pa talaga. Kung ako ang nagluto at mariringgan ko, di ba sasama loob ko? Amen ho ba? Kaya ang problema, sitwasyon na mayroon ka ngayon, tatayuan mo yan. Mark 4:37-39. Si Jesus, sabi niya sa kanya mga alagad, tumawid tayo. Umalis muna tayo dito, sobra na apagod natin. Sabi niya sa kanya mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Sa kanilang pagtawid, si Jesus Christ ay natulog sa bangka na mahinga. Tao din naman siya ng mga pagkakataong yun. Kaya lang habang si Jesus ay namamahinga, lumakas yung bagyo. Nagsimula na ang stress, nagsimula na ang takot, nagsimula na ang pangamba ng kanyang mga alagad na nakasakay sa bangka. At si Jesus na may tulog na tulog. Sabi ng mga alagad, Guro, hindi ba kayo babangon? Hindi ba kayo gigising? Lulubog na tayo. Ano ginawa ni Jesus? Tumayo at sinabi, huminto ka hangin, huminto ka ulan, huminto ka alon, at ang lahat ay huminto. At bumalik si Jesus at sinabi niya, wala pa ba kayong pananampalataya? Ang Diyos na ating binabasa ngayon na salita ay Diyos pa rin hanggang ngayon. Amen ho ba? Kaya ang problema, tinatayuan yan. Hindi tinatakasan. Maraming tao ay ayoko isipin yung problema na yan. Ang realidad, may problema ka talaga. Amen ho ba? Ayoko isipin mo na yan. Hindi po pwede. Iisipin mo yan. Kaya ang problema ay tinatayuan, hindi tinatakasan. Pinaghahandaan. Paano ba pinaghahandaan ang problema ng Kristiyano? Sa totoo lang naman, believer or unbeliever, nagkakaproblema. Tama ho ba? Namamatayan ng unbeliever, namamatayan din naman ng believer. Nawawalan ng pera ang unbeliever, nawawalan din naman ng pera ang believer. Pakititigan nyo yung katabi nyo. Maganda lang ho yan, pero walang pera yan. Gwapo lang ho yan, pero walang pera yan. May pumiyok, sabi, oops, pastora, may pera ako. Oh, wag nyo lalapitan. May pera siya. So, ibig sabihin, tayong lahat, ang sabi rito, tatayuan mo problema mo. Pupunta ka sa bahay pa ng bahan, hindi yung parang nalugi ka, parang natalo ka. Ba't nagkaganon yun? Sister, kumusta ka na? Heto, marami akong problema eh. Angat mo'y balikat mo. Tayuan mo yung problemang yan. Kayang-kaya mo yan. Dahil sinaway ni Jesus ang naglalakasang alon. Ganon din ikaw, kaya mong pawalan yan, kaya mong palayasin yan, kaya mong pahintuin. Tatayuan mo lang. Tama ho ba? Sa pamamagitan ng di magpakumbaba ka. Alam niyo yung pagpapakumbaba, napakahirap gawin. Yung pag-amin na nagkulang at nagkasala ka. Kaya nga marami napapahamak, Kristiyano o hindi dahil sa kayabangan
Kasi ang hindi pag-amin ng kasalanan, ang hindi pagpapakumbaba, iyon ay kayabangan. Kung si Jesus nga mula langit, bumaba sa lupa, nagpakumbaba, para lang abutin tayo eh. Ikaw pa, ako pa, hindi mo magawang magpakumbaba. Umamin ka na yung problemang iyan, bunga ng kakulangan ng iyong karunungan, bunga ng iyong kakulangan ng panalangin. Wala namang problema dumating na pinaglaruan ka lang ng Diyos. Ipinahintulot yan, una, may pagkukulang ka, pangalawa, may tinuturo ang Diyos. Tama ho ba? Hindi pwedeng dumating ang problemang yan na wala kang ginawa para kang bata. Yung apo ko umuwi sa amin yun, o bakit? Kasi inano niya ako, hindi ko naman siya inaano. Puro ano ang maririnig mo sa kanya. Pero ang totoo noon, una siyang ng ano. Di ba? Una siyang nanakit. Kaya lang naunahan siya, kaya umuwi siya, nagsumbong, na hindi mo naman siya inaano kanya. Sabi ko, umamin ka. Anong ginawa mo? Liars. Kasi kanina ginanong ko lang naman yung buhok niya. O kaya ganon ang ginawa sa'yo dahil sinabunutan mo siya. Hindi mangyayari ang problema nang wala kang kinalaman. Dahil hindi berdugo ang Diyos na padadala sa iyong problema na walang itinuturo sa iyo at sa akin. Amen? May dahilan ng Diyos. Maniwala ho kayo. Anong dahilan ng Diyos? Bakit natulog siya doon? Para makita ng mga alagad na huwag kayo mag-aalala kung ako kasama nyo. Dahil kahit kalikasan, kaya kong sawayin. Mga isda nga, ano sabi niya? Ihagis yung lambat sa kanan. Bakit sa kanan pa? Karagatan nyo, pwede naman pumasok ang mga isda sa lambat nila Pedro. Anong gustong patunayan doon ng Diyos? Na kahit ilalim ng dagat, kayang utusan ng Diyos na pumasok sa iyong lambat. Ang gusto ng Diyos kahit ilalim ng dagat, ibabaw ng lupa, ilalim ng langit, kahit ang kalawakan, kaya kong utusan, pagpalain ko lang kayo. Palakpakan nga natin ang Diyos. Ano lang ang kailangan? Pagpapakumbaba, umamin ka. Lord, nagkulang naman talaga ako dito, patawarin mo ako. Lalo na sa mga mag-asawa, hello, tatay at nanay, mami, daddy ko nandiyan kayo. Di ba nagtatagal ang away na mag-asawa, parehong ayaw umamin? Nandiyan ho ba mag-asawa, magkatabi? Di ba nagtatagal ang away na mag-asawa? Ayun ho, asawa ko sa dulo. Nagtatagal ang away na mag-asawa dahil parehong ayaw umamin. Simple lang naman, sorry love ha. Sorry kasi nagawa ko to eh. Magso-sorry yun pero may kasunod. Ano? Kasi naman kaya ko ginawa yun. Kasi ganito. Hindi ka rin umamin. Kaya may umantong sa hiwalayan. Ang sabi ng Diyos, namumuhi ako sa mga nagdi-divorce. Namumuhi ako sa mga asawang malulupit sa kanilang mga asawa. Pero mo'y pagpapakumbaba lang ang susi, hindi mo pa magawa. Amen ho ba? Letter B, pagtanggap na talagang ganun ang nangyayari sa buhay sa mundo. Pagkat ang sabi ho rito, lahat po ang ulan ay pumapatak sa masama at sa mabuti. Tanggapin mo talagang ganun. Kahit nga matatalinong tao, pumapalpak ang buhay eh. Minsan nga kung sino matalino, bigo sa love life. Agree ho ba dyan matatalino? May matatalino ba rito? Tingnan nyo, halos karamihan ng matalino. Bigo sa love life. Bakit? Puso pinairal, hindi isip. Nung aking anak ay umiibig, high school day niya, lagi kong sinasabihan, anak, aral muna. May naliligaw ho, hindi ho nag-aaral, ayaw mag-aral. Pinag-aaral ng magulang, ayaw mag-aral. Sabi ko, bitawan mo yan, huwag mo sasagutin yan. Ang tawag ko dyan, crocodile. Mag-aaral ka? Ano, mag-aabang ng sweldo mo? Crocodile tawag ko, tinagalog ko lang masagwa sa in English ko lang masagwa sa sa Tagalog eh. Bakit? Ikaw nagsusunog ka ng kilay para mag-aral tapos yung boyfriend mo ayaw mag-aral? Ano yan? Abang kung sino lalapain? Sabi ko, mag-aral ka, magtapos ka ng pag-aaral.
Pag nakatapos ka, magtrabaho ka muna. Enjoy mo sweldo mo. Hindi yung pagkaunang sweldo mo, hahatiin mo yung sweldo mo, diaper, pang-upa ng bahay, vitamins. Kaya kayo mga kabataan, huwag kayo nagmamadali. Nandyan lang yan. Baka hindi pa pinapanganak. Di ba? Kaysa naman habang buhay kayo nagdurusa. Pagtanggap, talagang ganon. Kung mayroon tumatandang bago nakapag-asawa sa unbeliever, may doon naman sa believer. Sila nga walang team song. Pag nasa 30, nasa 40 na sila, ikaw may team song ka. Jesus, I am 40. Would you come and give me? Lord, bigyan mo na ako. Bigyan mo na ako, Lord, ng partner. Di ba? Talagang ganon tanggapin mo. Minsan kasi kaya hindi ka maka-overcome. Bakit? Hindi mo matanggap na kay galing-galing mo, kay husay-husay mo, ang bait-bait mo, naloko ka pa, ang galing-galing mo, pero bakit ganun lagi kang bagsak sa board exam? Ang galing-galing mo naman, bakit hindi ka natatanggap sa trabaho? Tanggapin mo yon. Tapos ibigay mo sa Diyos, Lord, ano problema? Ano problema, Panginoon? Mga magulang at makapatid, matatapos din ang bagyo ng buhay. Isaiah 55 verse 3, ikiling nyo sa akin ang iyong taenga, lumapit kayo sa akin at makinig at magkakaroon kayo ng buhay. Ang sikreto, Word of God. Ang sikreto, salita ng Diyos. Sa bahay ho namin, di kami nag-aaway kung ano ulam, di kami nag-aaway kung may pera o wala. Ano pinagtatalunan namin mag-asawa? Ministry. Healthy naman yon. Dahil kapag asawa ko maghapon, di ko nakikita nagbubuklat ng Biblia. Magbasa ka ng Biblia. Kasi kung Kristiyano ka at hindi ka nagbabasa ng Biblia, kasama ka ng kalipunang ito, pagkatapos di ka nananalangin, there is something wrong with you. Hindi ka Kristiyano. Tama ho ba? Mga tatay, pangunahan niyo ang iyong mga anak, ang iyong pamilya sa pamamagitan ng family altar. Lahat ng problema na mayroon tayo, dalhin mo sa altar ng Diyos. Bago mo pagalitan ng mga anak mo. Sabi uli ng aking apo, nung pinapalo nung ina, sabi niya, "Huwag mo nang sasabihin sa akin kung papaluin mo ako. Paluin mo na lang ako kung papaluin mo ako." 3 taon. Sabi ko, ano kaya si Yada pag lumaki-laki? Ano kaya katwiran nito? Inong ang aking anak ay kinagagalita ko nung araw yun, hindi sumasagot eh. Kaya yung mga anak ngayon, yung mga magpapamilya, ngayon palang ihanda nyo na mga isasagot nyo sa mga magiging anak nyo. Anak ko natuto mag-research ngayon eh. Hindi mo siya pwedeng takutin eh. Kaya niyan lumabas mag-isa nang walang ilaw, madilim. So ibig sabihin mga kapatid, ikiling natin ang ating taenga sa salita ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia, sabi mo sa katabi mo, magbasa ka ng Biblia. Kung tatay ka, dalhin mo sa family altar ang pamilya mo. Yun ang iyong obligasyon. Kagaya ni Abraham, naghahain siya, gumagawa siya ng altar para ihandog ang kanyang pamilya. Gaya ni Moses, pinangunahan niya ang kanyang pamilya. Kung may problema ngayon sa pamilya mo, dalhin mo yun sa altar ng Diyos. Amen ho ba? Pangalawa, you can smile again. In God's guidance, you can smile again. Nawala na ba mga ngiti? Inagaw na ba ng sitwasyon? Inagaw na ba ng maraming kabiguan? Inagaw na ba ng maraming pangit na sitwasyon? Inagaw na ba ng kahirapan? Inagaw na ba ng sakit at karamdaman? Inagaw na ba ng mga problema ng buhay? Ang sabi ho ng pangalawa, in God's guidance, you can smile again. Darating ang araw, ngingiti ka pa rin, makakangiti ka at makatatawa ka. Ang sabi ng Luke 6:21, mapalad kayong mga nagugutom ngayon dahil bubusugin kayo, mapalad kayong mga umiiyak ngayon dahil tatawa kayo pagdating ng araw. Hindi puro luha. Naalala ko nung araw na bago-bago kaming Kristiyano, dumaan kami sa napakatindi ng pagsubok namin. Dumating yung punto na wala kami isasaing, wala kaming kakainin. Nakakarating lang kami sa bunlo noon dahil may spiritual mother kami, yun ang namamasahe sa amin.
At kapag may life group ng araw, Bible study pa ang tawag, kung saan may sopas, kaming pamilya nahandoon, makalibre man lang ng isang merienda. Ganun ang buhay namin nung araw. Naitanong ko sa Diyos nung ako'y nagbabaybay ng kanyang salita. Naitanong ko sa Diyos sa aking panalangin, Panginoon, kailan ako ngingiti? Panginoon, kailan ako makakatawa? Kasi Lord, di ako makatawa ngayon, di ako makangiti. Kristiyano na kami. Binubuli kami sa looban. Sinasabihan kami ng mga buwang again. Wala kaming maisaing, hindi kami makadaing sa mga kamag-anak na may mga kakayanan. Bakit? Dahil kaya kami nagkaganon, dahil nagpalit kami ng relihiyon. Pero ganun pa man, hindi kami huminto. Hindi kami tumama, hindi kami natamad umatin ng Bible study, hindi kami tumamad o tinamad na umatin ng prayer meeting, hindi kami tinamad umatin ng Sunday service, hindi kami tinamad sa gawain ng Diyos. Kaya yun ang sabi ko sa aking biyanan, Nay, darating ang araw, makangingiti tayo, makatatawa tayo, pagkat Kristiyano tayo at masipag tayo maghanap buhay. And ladies and gentlemen, ang biyanan ko ngayon, naka-aircon pa. Ang biyanan ko noon na may tindahan, kapag may hinahanap ang mga tao at wala, sasabihin ng mga tao, magsara ka na kaya? Wala ka pala, lahat ng bagay wala. Purihin ng Diyos, hanapin niyo lahat ngayon. Sa tindahan ng biyanan ko, ultimong panundot ng kalan, meron siyang paninda. Noon, makapagtinda lang siya ng bigas, bibili ng kilo-kilo. Ngayon, nakasalansan sa biyanan ko, kaban-kaban. Di ba? Nababago buhay. Sabihin mo sa katabi mo, makangingiti ka pagdating ng araw. We are filled with laughter and we sang for joy, and the other nations said, what amazing things the Lord has done for them. Makangingiti ka pagdating ng araw, mapupuspos ka ng kagalakan at sasabihin ng mga katabi mong bansa, sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, anong nakamamangang buhay meron siya, anong ginawa ng Diyos sa kanila. Ang ginawa lang sa atin ng Diyos, binago ang buhay natin. Amen ho ba? Ecclesiastes 3 verse 4, there's a time of everything, a time to laugh. Kaya kung di ka makangiti ngayon, kaibigang, kapatid, magulang, yuko ka lang sa Diyos at sabihin mo, Lord, gusto ko uling umiti. Yuko nga tayo sandali. Panginoon, kung ang aking mga kapatid na ito, yung iba sa amin, tinanggalan ng ngiti sa labi, tinanggalan ng kaligayahan, dahil sa problema, sitwasyon na kanilang naranasan. Lord, I declare right now, oh God, ibalik mo ang mga ngiting iyon. Muli mo silang paligayahin at muli mo silang patawanin. Pagkat sinabi mo sa iyong salita, lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa ay may kanya-kanyang panahon. At may panahon na siya ay ngingiti at tatawa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Diba? Si Sarai, kahit saan magpunta sila Abraham, pinapatnubayan ng Diyos. Nung sila ay nasa tolda na, pinuntahan ng anghel at ang sabi ng anghel, Abraham, nasa ng asawa mo? Nandoon sa likod. Sa 1 taon sa aking pagbabalik, may kalong na siyang sanggol. Nangiti si Sarai, natawa si Sarai. Sabi ni Sarah, ha? Ngayon pa ba ako magkakaanak? Ako'y matanda na. Pero sa aking isip, sa kabilang puso ni Sarai, marahil ito ang kanyang naramdaman. Talaga ba? Kahit ako'y matanda na, hindi pa huli ang lahat, mapapaligaya pa ba ako ng Diyos sa pamamagitan ng anak na matagal ko nang inaantay? Talaga ba, Panginoon, yung matagal ko nang pinapangarap, talaga ba, Panginoon, maibibigay mo pa, hindi hadlang ang edad? Dahil ang Diyos hindi mo kayang hadlangan ng kanyang gagawing himala sa buhay mo kapag gusto na niyang kumilos sa buhay mo. Amen po ba? At ang number 3 at panghuli, you are safe and find peace with God. Makasusumpong ka ng kapayapaan at makasusumpong ka ng kaligtasan mula sa ating
Panginoon. I have told you these things so that in me you may have peace in this world. You will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Sabi ng Panginoon sa kanya mga alagad, sinasabi ko sa inyo, may mga trouble, may mga problema, may mga kagulumihanan sa mundong inyong tinitirahan. Pero ito ang aking sasabihin sa inyo, huwag kayong mag-alala, napagtagumpayan ko na iyan, kaya mapagtatagumpayan nyo rin. Psalms 91:4, ingatan kaya kanya gaya ng isang ibong iningatan ang kanyang mga inakay. Sa lilim ng kanyang pakpaki, ingatan kat ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Kapag tumawag ka sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalang, bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ang mundong ito ay punong-puno ng pangyayari. Punong-puno ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Punong-puno ng kabiguan ng mundo ito na maaring mabiktima ka din. Kaya ingat kapatid, mag-ingat tayo sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, na huwag tayong maligaw. Maging maselan at maging sensitibo tayo sa lahat ng ating desisyon. Maging maselan tayo sa lahat ng ating gagawin. Alam nyo, pagkagaling namin ng Bisaya, umuwi na kami, 7 days lang kami doon. Dapat ang aming lapag ay 5:45 ng hapon. Pero nung kami ay nahandoon na at malapit na, nagpaikot-ikot kami, ang tawag nila doon ay traffic. Hindi kami makalapag. Ilang oras na kami nagpapaikot-ikot. Kaya sabi ho ng piloto, nag-announce siya, dahil sa madilim ang ating lalapagan, dahil sa lakas ng ulan, at madilim hindi ko makita ang ilaw, magkakaroon tayo ng emergency landing doon sa Clark, Pampanga. Kaya kami ay naglanding doon sa Clark, Pampanga. Ilang oras kami doon. Dahil sa ako ang mga damit ko, pag umuwi ako sa Bisaya, lahat halos iniiwan ko na. Hindi ako naghanda ng aking pangginaw. Dahil isip ko, 45 minutes lang naman. Kaya lang nagkaroon ng aberya. Ilang oras kami sa loob ng eroplano. Sobrang lamig sa loob ng eroplano, nangangatog kami ng pinsan ko. Wala kaming magawa kundi tiisin. Bakit? Hindi namin pinaghandaan. Mga magulang at mga kapatid, lahat ng bagay pinaghandaan natin kahit hindi mo inaasahan. Yung eroplano, pwede ho ba ipakita yung eroplano? Yung lalandingan, yung binigay ko sa inyo kanina. Alam niyo ho na sa buhay po natin, manlalakbay ho tayo. Alam niyo ho ba na ang eroplano ho, hindi dahil napakalawak ng kanyang paliparan, basta lamang siya lalapag. Lahat po ng iyan ay meron palang ibig sabihin. Meron silang tinatawag na kung saan ay doon sila lalapag, hindi sila alis doon. Kapag yung ilaw, isa lamang ang nakikita ng piloto, hindi sa lalapag, kinakailangan consistent ang nakikita niyang ilaw. Hindi niya gagamitin ang salitang kabisado ko na, alam ko na. Titingnan niya yung ilalim, kapag isa lang ang ilaw, hindi siya lalapag. Titingnan niya yung ilalim kapag nakita niya na lahat ng ilaw na yan at saka lamang siya lalapag. Pero hindi siya basta-basta lalapag. Mga magulang at mga kapatid, parang ikaw yan at saka ako. Napagod ka na kalilipad. Napagod ka na sa lahat ng ginagawa mo. Kaya mag-emergency landing ka. Tama naman ang lugar, tama naman ang patnubay, tama naman ang pangako ng Diyos sa iyo, tama? Sabi ng Lord, I will bless you. Tingnan niyo ho yan. Iyan ang landingan, iyan ang babaan ng eroplano. Pero may mga nakalagay dyan. Kung saan talaga ang touchdown ng eroplano. Hindi ka basta-basta gaganon lang. And the second, yung pangalawa po. Yung pangalawa po. Yung pangalawa po, makikita natin na yung ilaw, ayun yung mga ilaw. Kapag isa lang ang ilaw na nakikita ng piloto, hindi siya bababa. Kinakailangan lahat ng ilaw na yang consistent, makikita niya. Ganon din sa buhay natin. Na kapag kulang ng revelation ng Lord ang iyong natatanggap, huwag ka munang lalapag.
Mag-emergency landing ka, sabi ng aming piloto, mag-emergency landing tayo sa Clark, Pampanga, at the same time, magpapakarga tayo ng langis, ng gas, ng gasolina. Mag-recharge ka muna hanggat madilim ang sitwasyon, hanggat hindi malinaw sa iyo ang gagawin mo. Hindi masamang madelay because delaying is not means denial. Tama naman lugar, tamang tao, tamang lalaki, tamang babae. Tama naman ang pangako ng Diyos. Kaya lang minsan na-delay. Walang problema sa taas, ang problema ay nasa baba. Walang problema sa Diyos, pinangakuan na tayo, ang problema ay nasa iyo. Kulang ka ng pagsunod sa direksyon ng ating Panginoon. Amen ho ba? Meron nung kanta na nagustuhan kong kanta na to. Ang istorya ng kanta ito, papunta siya sa mama niya. Na itong babae ito, napapunta siya sa mama niya, kasama yung kanyang anak nasa likod. Kaya lang habang nagdadrive siya, ang dami-dami niyang iniisip. Sa dami ng kanyang iniisip, hindi niya namalayan, madilim na pala ang nasa harapan niya. Kaya sabi niya, niiyak, hindi ko na magawang umiyak. Kaya ito na lang kinuha ko. Sabi niya, Jesus, take the wheel. Take it from my hands because I can't do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance. Save me from this road I'm on. Jesus, take the wheel. Marahil napabilis ang iyong pagtakbo. Marahil bunga ng emosyon, bunga ng damdamin, bunga ng katigasan ng ulo mo. Binaliwala mo ang gabay at patnubay ng Diyos. Parang si Jonas. Tinuruan ka kung paano ka pupunta, kaya lang iniba mo ang iyong daan. Kaya huwag kang umasa na tatama ang landas mo. Amen ho ba? Mga magulang at mga kapatid, ulitin ko, ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon. At hindi nalalanta mga dahon, magtatagumpay sa anumang kanyang ginagawa. Malabong magaya mo si Jesus kung malayo ka sa salita ng Diyos. Malayong makopya mo ang kanyang imahe ng pag-ibig, imahe ng pagmamahal, imahe ng pagpapatawad. Kung hindi ka nakababad sa salita ng Diyos. Malabo na ikay magtagumpay, Kristiyano ka na, tamad ka pang manalangin. Kristiyano ka na, tamad ka pang magbuklat ng Biblia. Nakahalo ka sa kalipunan ng mga Kristiyano, pero hindi ka nagbubukas ng Biblia, hindi ka nag-aaral. Pag-aralan mo man, ang lagi mo pag-aaralan para sa ibang tao. Ikaw muna kumain, bago mo pakainin ng iba. Sa mga song leader, hindi kayo basta-basta magsusong lead, sasala na lang kayo. Magdi-devotion din kayo. Sa mga life group leader, hindi tayo pupunta sa lugar na yon para lang mag-life group, para lamang magturo, abay kumain ka muna bago ka magpakain. Kaya maraming Kristiyanong talunan. Bakit? Laging busy para si Marta. Busy sa kaharian, pero hindi busy sa hari. Amen o ba? Ang aking kasaysayan at karanasan sa paglilingkod, kaya siguro ako, hindi ko naman sinasabi na prayerful ako. Hindi ko pa sinasabi yung kulang pa rin ako. Pasimula ko ng paglilingkod sa lugar na aking hinahawakan ngayon. Napakalakas ng ulan. Nagtuturo ako sa loob ng bahay ng gawain. Paglabas ko ng bahay, may nakahandusay na patay. Labas ang utak. Nandun ang mga pulis. Sabi ko, Sir, uuwi ho ako. Taga saan ka? Taga Bangkal. Ba't ka nandiyan? May Bible study ho ako. Congressman pa lang doon si Senator Joel Villanueva. Under ho ako ni Congressman Joel Villanueva. May Bible study ho ako. Sabi niya, ano gagawin mo kasi nakaano na yung kulay dilaw? Sabi niya, o sige ikanya, humakbang ka. Sabi ko, Sir, natatakot ako. Ate May, natatakot ako. Hahakbang ako sa bangkay. Sabi, ba't ka natatakot? Baka ko pag-akbang ko, hawakan yung paa ko, Timay. Baka mamaya sabihin, tatakas ka ha? Sabi ko, ayoko. Sabi ng pulis, sige ho, kapag gumalaw ang kamay, babarilin natin. Kaya siguro ako, ang motivation ko, hindi umayaw sa paglilingkod dahil sa ganong natunghayang ko. Kailangan maging prayerful ako. Kailangan magpakatapang ako. Dahil kung hindi ako tatapang, hindi ako tatatag, mawawala ng gawain doon sa lugar na yon. Awa ho ng Diyos ngayon.
No isang araw, nagsalita ako sa isang birthday, may nakapakinig, pinachat ako. Ang sabi, sabihin nyo nga sa pastor na yung bumalik, ipag-pray ho kami. Awa ho ng Diyos. Sa Sabado, 2 bubuksan ko doon, isang block 5, isang block 2. Kapag may problema, huwag kang ayaw, hindi ko na kaya, kaya mo yan. Ang hindi mo kinakaya, sundan at sundin ang instruction ng Diyos sa buhay mo. Sundin mo instruction ng Diyos. Kulang tayo ng paghandog sa Diyos. Kulang tayo ng pagdulog sa ating Panginoon. Kaya nga merong awit na tinatawag, dumudulog, sumasamo. Tinatawag ko na ho yung music team. Na tayo dumulog sa Diyos. Walang problemang walang solusyon. Pinapatnubayan tayo katulad ng halaman na ito na natanim sa gitna ng batisan. Sa panahon na tagbunga niya, mamumunga siya. Sa panahon na puno ka ng lungkot, mamumunga ka ng kaligayahan pagkat nakatanim ka sa batis ng Diyos. Sa panahon na pinanghihinaan ka, makapumumunga ka ng kalakasan pagkat nakatanim ka sa batis ng Diyos. Sa panahon na parang wala ka ng pag-asa, makapamumunga ka ng pag-asa. Bakit nakatanim ka sa salita ng Diyos? Sa panahon na parang ayaw mo nang maniwala na ang Diyos ay nagpapagaling. Sa panahon na ayaw mo nang maniwala na ang Diyos ay gumagawa ng himala. Sa panahon na tila baga umaayaw ka na. Kapag nakatanim ka sa batis sa salita ng Diyos, lahat ng imposible ay magiging posible sa iyo. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Let us sing that song. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Tayong lahat ay tumayo. Sumasamo, lumalapit o Diyos sa kabanalan mo. Mithit talangin sa pagsamo, maging marapan ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas bawat binti ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalay. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko'y pagmamahal ay sa'yo lamang. Hinihilingan ko po ang mga katatayan. Pakitaas po ninyong yung kamay. Awitin niyo ang awit na ito, sabihin niyo, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Mga tatay, Buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. yes Lord, narito Panginoon, ang Ama ng mga tahanan. Pakinggan mo tinig nila. Pakinggan mo ang awit nila. Naghahandog sila ng buhay sa iyo. Kunin mo, tanggapin, Panginoon. Matatagin mo ang kalang pamilya. Dumadanas pa ng pagsubok. Pagpahayag kayo sa mga ama ng tahanan ngayon. Hindi sayang ang pagparito nila pagkat kinausap mo sila, Panginoon. Once again, mga tatay, Buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. itaas niyo ang iyong kamay. Buong lakas Hallelujah, Lord. ng puso Oh, rabasak, karabasan, darabakyan, darabahay. Buhay ko'y sa'yo lamang ilalay. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan.
natin ang ating kamay. Ialay buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang Ilalaan ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. papuri ko at pagmamahal ay sa'yo lamang. Panginoon, ito o Diyos ang aming panalangin. Gabayan mo po kami at patnubayan mo kami. Inihandog namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, maging ang aming pagsunod, Panginoon, sa iyo namin iniaalay. Ang bawat kababaihan at kalalakihan na narito ngayon, maging sa FB Live, Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming sumunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming makinig sa mga instruction mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na marinig namin ang iyong pangungusap. Tulungan mo kami, Panginoon, mahirap man, pero iyon ang nararapat, sundin namin ang dapat naming sundin, pagkat ito ang iyong kautusan. Pagpalain mo, Lord, sino man ang mga may sakit at karamdaman, pagpalain mo sila at bigyan ng kagalingan. Sino man ang mga nagugulumihanan, payapain mo kalang kaisipan. Matatapos din ang unos ang bagyo ng kalambuhay. Darating din ang mga ngiti sa kanilang mga labi. At sinabi mo sa iyong salita, kapag ikaw ang aming sinunod, makasusumpong kami ng kapayapaan, makasusumpong kami ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito ay minsan pa, Panginoon, kami nagpupuri at nagpaparangal sa iyong banal na pangalan, pagkat kami inibig mo ng gayon na lamang, Panginoon, nang sa gayon, O Diyos, nangangako kami, Panginoon, sa umagang ito, na tulad ng isang puno na natanim sa batisang, lagi kaming mamumunga, kaya hindi kami magiging talunan, hindi kami laging manlalamig, hindi kami tatalikod sa iyo, bagkus, Panginoon, mamumunga kami ng lahat ng mabubuting espiritu na nagmumula sa iyo, na iyon ang iyong kinagagalak. Maraming salamat po minsan pa sa iyo, Panginoon, namin iaalay ang aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Yes, Lord. Minsan pa sabihin natin sa Diyos, buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lang. Papuri ko't pagmamahal, papuri ko't pagmamahal ay sa'yo. Papuri at pagmamahal sa'yo lamang. Papuri ko't